mga kamamaw, naka-crate, training, separate na sila mga kamamaw. So, ilagay na lang tayo ng pads na ganyan para pag every 3 to 4 hours, palapasin natin sila para magwiwi and pupo dito. And so far, behave naman sila at talagang malaking tulong yung nagawa nating pag-alaga sa kanila. Sanay sila sa crates. Ayan. Pero syempre, kailangan may laruan sa loob ng kanilang kulungan. May laruan yung nadaganan niya. Ayan. Para kung sakaling maboboard sila mga kamamaw, hindi makakukut-kut sila sa loob. Yan mga kamamaw. Nakakawala na sila. Hindi na sila masyadong malikot. Ayan. Hindi na katulad nung nakarapag pinapakawala mo. Kumakaripas ng karipas. Sila ngayon hindi na. Nakapag-adjust na. Medyo na po si kamamaw pero okay lang kasi pinapantay natin kamamaw yung pagpupo nito eh. Pinoorasan natin eh. Usually every 3 hours pa nga ginawa kaninang madaling araw para make sure na hindi sila makatae dun sa kulungan nila. Kailangan niya mga kamamaw, kailangan mo talaga mag-adjust para matuto sila. Yun ang nun mga kamamaw. Ayan o, sarap tingnan, wala na nagkukulit, walang kulitang portion, chill lang sila. Katulad nito, pag pinalabas wala lang din. At saka signal niyan pag talaga napupupo na, usual si Chopper, magaling si Chopper talagang doon siya diretso, hindi siya nagpupupo, ay mga mark ng pupo niya. Okay din. Yun ang mark ng pupo niya, di sila nagpupupo, nagwiwiwi. Wala nang wiwian dito sa loob ng bahay. Yun. Ang binabantayan ko na lang dito mga kamama, pagka wala sila is yung magkukut-kut sa gilid-gilid. Ganda naman pag sinita mo sila, umaalis. Yan. So sabi sa inyo mga kamama, bibigyan mo na ng oras ang inyong mga alaga. May progress malamang. Right away makikita nyo yung pagbabago. Tsaka yung resulta. Tapusin nyo na yun. Tapos pinag-patch ko din kaninang madaling araw habang binabantayan ko sila magpupo. Kinukuha nila yung bola. Yan mga kamamaw, tingnan nyo ang pagbabago ni Hanabi. Tingnan mo ang pagbabago mga kamamaw ni Hanabi. Nung nawala yung mga kapatid, siyempre nakakain ng maayos. Tingnan mo naman mga kamamaw, babae yan babae yan mga kamamaw. Kamukha ng tatay niya si Chopper Hit na. Ito mabait mga kamamaw, sobra. Napakaswerte ng mapupuntahan na bahay na ito. Napakalambing. Tsaka madaling turuan to. Ang galing, biro mo, first time namin nag-fetch kahapon. Talagang binabalik niya yung bola. Pero syempre, papakita din natin sa inyo. Tinukwento ko lang yung nangyari sa akin kaninang madaling araw. Sabi kapal ni Hanabi pagpe-fetch natin ng ball. Chopper! Fetch the ball, ha? You go. Come. Chopper. Good point. Come. Chopper. Ang galing yan mga kamamaw. Oh. Good boy yan Good job. Good job. Yan. Good morning mga kamamaw. Good morning or good afternoon sa inyong lahat mga kamamaw. So, dito is good morning pero kape-kape muna tayo mga kamamaw. Yan. Nakita niyo na mga kamamaw yung dalawa ngayon. Nakita niyo naman siya. Si Hanabi tsaka si Chopper. Ngayon na dalawa na lang sila. Nakita niyo kung bigla na lang silang talagang lumalapad. Lalo si Hanabi, ang kapal ni Hanabi mga kamamaw. Talagang siguro nung nahiwalay na yung mga kapatid nila, nakakakain na sila na maayos. At the same time, nakatrain na sila, tig-isa na sila ng kulungan. So, tinitrain ko sila at the same time. Pero syempre, kailangan pa rin mga kamamaw ng oras. Hindi po matututunan basta-basta ng mga alaga natin yan kung hindi nyo siya i-guide. So, it means mga kamamaw, magbigay at mag-effort kayo para matuto ang ating mga alaga. So, ngayon, usually, ang mga puppy mga kamamaw is 4 to 5 hours. Kaya niyang tiisin yung wiwi tsaka yan. Pero pag hindi na talaga kaya mga kamamaw, ilalabas na siya. Pero syempre, dapat nandun kayo para doon sa time na kung gusto nilang mapupo na talaga, hindi na nila kaya, palabasin nyo. Nakaset naman yung potty tray natin dito sa labas kasi excuse me, tinanggal ko na kasi mga kamamaw yung pens. Gusto ko masanay sila ng ganyan. At the same time,
hindi kasi sila maging excited. Every time napapalabasin mo sila dun sa may fence. So ngayon, nakikita ko sa kanila, okay na sila. Even si Hera at si Legend, hindi na excited katulad ng dati. Kasi mahirap din kung masyadong excited mga baka makabasag din sa bahay yung mga alaga natin. So ngayon, chill na lang sila. Not like before na parang akala mo isang taon silang hindi nagkita mag-ina tsaka nung ni Legend. Kaya pag nilabas mo, normal maglalaro yung mga tuta dahil papi pa yan eh. Pero yung nanay at tatay, chill na lang sila. So ayun, nakakatawa naman mga kamamo. Siyempre, next time papasyal natin, dalawa sila sa Cowtown. Dadaling ko na lang mga kamamo yung dalawang leash para hindi tayo nahihirapan. Yan. So ngayon, doon sila. Pinakain ko na sila. Tapos nakapupo na sila. Ganun lang naman. Pag nakakain, nakapupo. Tapos nakawiwi na sila. Pasok mo ulit sila. Para masanay sila. Pero syempre, magandang trick niyan mga kamamo. Pag ipapasok mo sila sa loob ng kanilang crates or kanilang cage, bibigyan mo ng treats, bibigyan mo ng treats. Maglagay ka ng treats doon sa loob, papasok yan. Mahirap kasi yung saan mo papapasukin. Lalo silang darating sa point na parang minsan ting papasok sa hindi sila papasok. Kaya mo mahinahon ka lang, hinga ka lang malalim, lagyan mo ng treats sa loob. Pagpasok, sarado mo yung pintuan. Pagkakain niya nung nilagay mo ng treats, bigyan mo uling treats. Abutan mo, tapos stay lang. Yun, ganun lang ka-basic mga kamamaw. So yun nga pala mga kamamaw, may nag-comment pala sa atin nung nakaraang vlog. Ito, babasahin natin. Tayo lang ha. Ito si Ian Urisa. Ayun si Emmanuel. Tinanong ni Emmanuel, pasingit po idol, next vlog, kung ano yung mga remedies sa season allergies. Thank you po idol. Ayan. So ayun mga kamamo, try natin. Ito yung magbigay tayo ng konting kaalaman at nag-research din tayo ng konti para kahit paano makatulong tayo doon sa mga bagong may alaga ng American Bully. Not like American Bully, pwede rin siguro to sa ibang in general to mga kamamo. So yun na nga. So ano daw ba yung mga remedies, mga seasonal allergies. So, natin siya. Ito yung gumawa ko eh. Pet seasonal allergy symptoms to look for. Yan. Ito, scratching and biting their coats or skin. Red inflamed or infected skin. Excessive shedding. Compulsive paw licking in dogs. Boots, scoots or licking their anal glands. And then chronic ear infection or red waxy ears, common for dogs who are prone to ear problems in their first place. Ano yan sa tenga? Yeast yun eh, parang yeast. Kasi usual, na-experience natin kay Legend yung sa yeast. Ano ba ang pwedeng ano ba ang pwede nating igamot pag sa yeast? Usually mga kamamo, sinasabi ko sa inyo nakaraan, yung vitamins na probiotics na ina natin. Sandali lang, kunin ko. Yan na natin ha. Sandali lang mga kamamo. Yan mga kamamaw, yung sa yeast infection, usually mga kamamaw, na natin tong yung Pet Lab yung sinasabi ko sa'yo. Maganda sa yeast infection to, sa online ko lang in-order eh, Pet Lab Probiotic Juice. Yan yun. Ito magandang pwede nyong ibigay sa inyong mga alaga pag meron siyang nagano siya ng yeast. At the same time, dinala ko kasi si Legend sa veterinary before. Ito ang pinapagamit ng Sorolan. Ayan, mga kamamaw, sana mabasa nyo. Sorolan. Ano siya? 2 drops, 2 days, twice a day. Ayan, twice a day. Ayan. Ayan ang pinapata ko sa tenga ni Legend. So far, nawawala na siya. Kasi usual, pag kumakati siya talaga, makikita mo yung buong tenga, lalo pag naka-aircraft. Ano siya? Talagang namumula. Mamumula, tapos makikita mo talaga siya na parang nag-ano siya. Huwag malikot. Nagbabalag si daddy. Yan, nandito kasi yung isa eh. Ayun, parang namumula siya, tapos parang medyo may water ng konti. So, itong ina-apply natin. So far, pag nalalagay natin to, mas maganda kasi pag pinatak, tapos i-shake niya yung ulo niya, mas maganda yung kasi kakalat, mag-i-spread yung gamot. Ano lang to, mga ilang araw lang mga kamama, makikita mo yung resulta talaga na parang natutuyo na siya, tapos hindi na siya masyadong
nagwawaksi-waksi yung konting sa tenga niya. Ayan, makakatulong to Sorolan. Ayan, Emmanuel, baka sakaling ma-experience mo about dun sa bully mo. Kasi usual nagkakaroon yan. Nagkaroon si Legend ng yeast nung nung nilalabas na madalas dito sa may namin sa may backyard. Usual kasi di naman nakakalabas masyado to. Minsan kasi pag sa summertime, minsan pinaglalaro ko, almost 1 hour sila nagtatakbo ni Hera doon. Doon niya nakuha yung yung yeast infection. So ayun mga mama, nakasagot tayo ng isang pwede nating gawin about sa American Bully natin. Meron din yung na-experience ko din mga kamamaw yung sa, ba tawag dito? Scratching and biting their coats or skin. Yung mga vitamins yan mga kamamaw, check natin ha. Yun, yung sa probiotics, para saan ba yung probiotics mga kamamaw? Yan na natin. Yung sa probiotics is beneficial microorganism that lives in your dog intestine. So prebiotics are fiber upon which the probiotics feeds. So yun ang iano natin para matanggal natin yung kung ano man yung something na nandun sa katawan, aanuhin siya ng probiotics para yung prebiotics maging pagkain niya yung probiotics. Ayun. Both occur naturally, can be given as supplement or added to your dog food. Usually talaga mas maganda yung probiotic. Kaganda din sa probiotic is siya, maganda rin yung digestive system ng aso natin. Yan. Yan, ito pa. How do I know if my dog has seasonal allergies? Ayan. Usually mga seasonal allergies like yung yeast, pwede yan. Tapos yung na-experience ni Legend din dati, lahat ng sinishare ko ito mga mama, ito yung mga nangyari sa akin. Nangyari doon, na-experience ko siya. Yung hives. Yan, usually pag summertime, yung hives. Yung mga pantal-pantal ba? Yung talagang, akala mo bukol-bukol sa katawan na para mga mosquito bites yung ngayon. Ano bang pwede nating igamot doon sa hives? Usual ang ginamit natin is Benadryl. Benadryl. At the same time, nagtanong din tayo kay Coach Denmark ano ba yung mga pwedeng gamitin. Ang sinuggest talaga sa akin ni Coach Denmark, bigyan mo siya ng honey. Promise mga kamamaw, after 2 days nung nilagay ko yung honey dun sa dog food nila Legend, nalesen hanggang sa nawala na. Maganda pala talaga mga kamamaw yung honey sa katawan ng aso. So yun lang, pag may hives, Benadryl o kaya yung honey. Pero dito medyo nahirapan tayo maghanap ng honey. May nagbigay lang ng honey sa amin. Nagkataon, meron kami. Nagamit namin kay Legend. Ay nawala na. Awa ko kay Legend nun. Talagang parang tataas yung balahibo mo mga kamamaw. Sa sobrang asin. Para siguro nasa 50 pieces o more than 50 pieces na nakaumbok dun sa katawan niya. Kaya parang naano talaga ako nun Kaya na-alarma ako. Ginawan ko agad ng paraan. Kasi nagulat ako 2 days pa lang. Nung una nagkaroon. So akala ko mawawala rin kinabukasan. 3 days na nandun pa rin. Sabi ko kailangan ko nang gawa ng paraan to. Kailangan ko na ng ko na bang gamot dito. Yun nga, nasabi nga ni Coach Denmark tsaka na ng Benadryl. After 2 days, wala na yung hives ni Legend. Ganun kabilis. Kaya pag may mga American Bully kayo na nagkarong hives, ayun honey tsaka Benadryl lang mga kamamaw. Yan, ito mga kamamaw. How do I know if my dog has seasonal allergies? Symptoms of seasonal allergies in dogs: excessive licking, usually of the paws. But the licking can be anywhere on the body. Saliva staining on the fur where the dog is licking the skin excessively. Chewing and scratching. Ayan. Tapos, ano bang pwede natin yan? What's the medication is the best for seasonal allergies? Nasal steroids are often the first treatment. Doctors recommend some steroid spray requires a doctor prescription, but the three of them, budesonide, rhinocort allergy, fluticasone, Flonase, and triacinolin. Nasa court allergy. Every 24 hours siguro tayo nakalagay. Yon. Ito yung mga binasa ko lang din. Kasi nga,
pwede ring magamit natin to balang araw kung sakaling mangyayari doon sa mga alaga natin yan. Ayan tag dito. Ayan Emmanuel, nag-research ako ng konti. Okay din tinanong mo siya kasi nga kung di mo tinanong, hindi ko rin malalaman yung ibang bagay na to. Ayan mga na pwede kong i-apply din sa akin balang araw. Ano pa yung mga vitamins for dog coats? Ayan. Sabihin na natin lahat yung mga kamamo kasi nga ang inaalaga natin dyan sa mga alaga natin yung balat, yung sa paws, yung sa ilong, basta mga lahat ng ano ng bagay na nano sa balat ng aso. Maganda ano ba yung mga pwede natin ano. So akin, ang ginagamit ko para sa magandang coating ng aking mga alagang American Bullies is nagpapakulo po ako ng beef liver or chicken liver. Maliit na portion lang siya, sinasama ko siya doon sa dog food nila. At the same time, yung coconut oil. Sorry mga kamamo. Coconut oil gumagamit tayo. Normal coconut oil lang mga kamamo. Naglalagay ako ng like half teaspoon every meal nila, Legend tsaka Hera. Pampaganda kasi yun ng hindi to sa coating nila. Usually kasi yung naitutulong ng coconut oil is yung balat nila, hindi siya nagda-dry. Usual, kadalasan nagda-dry kasi mga balat ng mga American Bully natin kapag madalas yung pinapaliguan. Ako, nagpapaligo lang ako ng American Bully like twice a month. Ayun, madami na, ano na yun, madalas na yung twice a month. Hindi ko siya masyado pinapaliguan kasi nakaka-dry ng skin ng mga alaga natin. So ngayon, nakita nyo naman, pruweba naman, makintab si Hera at si Legend, di ba? Yun. Ito yung mga vitamins na pwede natin gamitin sa vitamins and mineral important to skin and coat health. Vitamin A aids in skin growth and repair. Ayun, yung vitamin A yung magpaparenew ng balahibo ng aso. Vitamin E protects skin cells from oxidant damage. Ayan, yun yung mga natin. Vitamin C help heal wounds. Ayun, excuse me. So yun pagpatuyo pala ng sugat ng vitamin C. And then biotin aids in the utilization of protein. Yung biotin siya yung usual may mga nangyayari sa American Bully natin, magugulat tayo, may parang mga spot na bumubukol. Ibig sabihin pala, yung spot na yon, sa experience ko yun kasi naitatanong din natin sa mga professional. Pag may bumubukol na ganun, ibig sabihin, sobra sa protein yung aso natin. Kaya may bumubukol siyang ganun. So ito palang magandang gamot, biotin palang pwede natin gamitin mga kamamo para ma-utilize niyo yung ng protein. Ayan. So mga kamamo, dami nating natutunan ngayong araw na to. Kahit ako mga kamamo, i-apply din natin to mga na-research natin. Maraming salamat sa iyo, Emmanuel Orisa, sa napakagandang tanong. So kayo mga kamamo, sa mga nanonood, sa mga bagong subscriber, magtanong lang po kayo. Welcome po kayo sa ating YouTube channel. Tsaka nagpapasalamat po ako sa mga nagtatanong sa ating YouTube dahil nagre-research ako, may natututunan ako, at the same time na-share ko sa inyo mga kamamaw. So mga kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog natin. Maraming salamat po sa lahat ng new subscriber. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw. Shout out Kamamaw, dumating na pala yung solid na Kamamaw Cup. Ang ganda ng quality, idol. Thank you po. So, kung interesado kayo, guys, message nyo lang siya sa Facebook, Derwin Kapili. At sa Instagram, HL Bullies. Puro balahibo, guys. Sorry. Kita nyo naman, quality niyan, guys. New era na snapback. Napakagandang brand ng sombrero niyan. Message nyo lang siya, guys. Tapos, ito pala yung American Bully ko. 5 months, magpa 5 months. Razor Edge Bloodline. So yun, thank you po Idol Derwin Kapili. Tuloy-tuloy lang sa paggawa nyo ng videos. Ang dami naming natututunan, Idol. Lalo na kaming mga bago sa bully game. Thank you po. Maraming salamat. God bless, Idol. Thank you.